nabasa mo? Dark Knight of the Soul. Alam ko yan. Di ba si Saint John of the Cross ang author niya? Oo. Alam mo ba yung story ni Saint John? Ganito kasi yan. Si Gonzalo de Yepes ang ama ni Saint John. Kabilang siya sa isang mayamang pamilya ng mga mangangalakal ng seda sa bayan ng Toledo. Si Catalina Alvarez ang ina ni Saint John. Isang manghabi na nabibilang sa may mahabang estado ng buhay sa lipunan. Tutol ang pamilya ni Gonzalo sa pagmamahalan nila dahil sa estado ng buhay ni Catalina. Gonzalo! Tutol kami sa pagmamahalan ninyo. Lumayas ka dito. Ngunit ama, aking lubos na hinihiling. Siya lang ang nais mong paksalan. Hindi ko ipagpipilitan ng aking sarili sa inyong pamilya mahal. Mas mabuti kung aalis na lamang ako. Umalis ang mag-asawang Catalina at Gonzalo. Nagtungo sila sa maliit na bayan ng Fontiveros sa Espanya at doon na rin bumuo ng pamilya. Nagkaroon sila ng 3 anak, si Francisco de Yepes Alvarez ang panganay, Luis de Yepes Alvarez ang pangalawa, at si Juan de Yepes Alvarez ang bunso. Ama, ina! Nabitas po kami ng bulaklak ni Kuya para sa iyo, ina. Gaganda, hindi po ba? Alam niyo talaga kung paano ako pasayahin mga anak. Maraming salamat sa mga bulaklak na ibinigay ninyo. Ibabait ninyong mga bata. Naway manatili kayo mabuti sa kapwa at may takot sa Diyos. Taong 1545, namatay ang kanilang padre de pamilya. Makalipas ang 2 taon, sumunod na namatay si Luis dahil sa malnutrisyon. Dahil sa kahirapan, taong 1548, umalis si Catalina kasama ang kanyang 2 natitirang anak papuntang Arevalo. Pagsapit ng taong 1551, ay lumipat sila sa Medina del Campo at dito na nagtrabaho si Catalina bilang manghahabi. Ano ang may tutulong ko sa inyo? Maaari po ba akong mamasukan bilang isang manghahabi dito? At kung yan ang iyong pakay, maaari kang magtrabaho dito bilang isang manghahabi. Maraming salamat po. Pag-iibihan ko po ang aking trabaho. Juan, anak! Halika, samahan mo ko sa simbahan. Dapat matuto tayong manalig sa Panginoon. Opo, ina. Namasukan bilang altar boy sa isang monasteryo ng mga Agustinong Madre at bilang pampalipas oras ay naglilinis siya sa simbahan at tumutulong siya sa mga may sakit. Kamusta po ang inyong kalagayan? May masakit po ba sa inyo? Maayos naman ang aking kalagayan. May maitutulong po ba ako? Wala na, ayos na. Sa kagustuhang mag-aral ni John ay kinausap niya ang kanyang ina patungkol dito at napagkasunduang sa monasteryo na mag-aral. Taong 1563, sa edad na 21, pinasok niya ang pagpapari. Siya ay naging Carmelite novitiate. Kalaunan ay natanggap niya rin ang kanyang Carmelite habit and a religious name, John of St. Matthias. Pagkatapos niyang pasukin ng Carmelite order ay tumungo ito sa Salamanca University taong 1564 kung saan ito ay nagpakadalubhasa sa theology at philosophy. Taong 1567 nang maordinahan ito bilang pari at pinasok ang Carthusian Order. Ang pagbabalik niya sa Medina del Campo ang siya ring naging daan upang makilala niya si Madre Teresa ng Avila. Magandang araw, Padre. Magandang araw din, Madre Teresa. Nabalitaan kong may maganda kang plano para sa pagre-reforma ng Carmelite Order. Opo, Padre. Gusto kong ibalik ang dating kadalisayan ng Carmelite Order. Layunin ko itong ayusin para sa ikabubuti ng lahat. Mabuti kung ganon, Madre Teresa. Sana'y magkaroon pa ng katulad mong nagsisilbi sa ating Panginoon. Uy, Juan, nagbalik ka. Ito nga pala si Madre Teresa.
Ako si Teresa ng Avila. Isa akong Karmelitang Madre at relihiyosong reformador ng Espanya na naglalayong magreforma sa mga Carmelite order ng kapwa babae at kapwa lalaki. Magandang araw, Madre. Ako si Juan ng St. Matthias. Nagbabalik sa Medina del Campo upang pasukin ang Carthusian Order. Sa pagkikita nila ni Madre Teresa, kinonsidera na niyang iwan ang Carmelite order for more prayerful and secluded life bilang Carthusian monk. Hinikayat ni Madre Teresa si John na patagalin ang pagpasok sa Carthusian order. Magandang umaga, Padre Juan. Magandang umaga, Mother Teresa. Narito ako upang hikayatin ka sa aking binubuong reforma. Ano ang layunin ng iyong reforma, Madre? Ang aking reforma ay naglalayong ibalik ang tradisyong diskal sa ating lipunan. Mukhang mabuti ang iyong nilalayon. Pag-iisipan ko ang iyong alok. Agosto ng taong 1568 ay sumama si John kay Teresa patungong Valladolid at natuto ng makabagong buhay ng mga Karmelita. Kalaunan ay nagpalipat-lipat si John ng lugar upang makapagturo at makapagsanay ng mga praile. Taong 1572, nagpunta si John sa Avila upang paunlakan ang imbitasyon ni Madre Teresa. Naging spiritual director at confessor si John ng mga madre at mga mamamayan ng lungsod. Dito rin ay salarawan ni John ang kanyang guhit na Christ from above habang siya ay nagdarasal. Dahil sa nagawang aksyon ni John at Madre Teresa ay nagkaroon ng tensyon sa mga Espanyol na Karmelitang praile. Ano itong aking nababalitaan? Bakit may nabubuong reforma? May kinalaman ba kayo dito? Di ko na nagustuhan ang nangyaring ito. Hindi maaari! Kung sino man ang nasa likod ng reformang ito, ay dapat managot! Kailangan natin matukoy kung sino ang punot dulo sa lahat ng nangyaring ito. Manmanan niyo na sila Padre Juan, pati ang kasama niyang si Madre Teresa. Nahihinata ko na sila ang may kinalaman sa nabubuong reforma. Ang reformang ginagawa nila ay matagal na palang minamanmanan ng mga canonical visitors mula sa Dominican orders, na may kakayahan at kapangyarihang manipulahin ang mga miyembro ng komunidad, pangreliyon at ilipat sa ibang lugar. Nasabi ko na nga ba't may kinalaman si Padre Juan at si Madre Teresa sa nabubuong reforma. Kailangan natin silang pigilan sa lalong madaling panahon. Hindi niyo ba naisip na ang layunin ng kanilang reforma ay nakabubuti sa ating lipunan? Ang nais ko lang naman ay balik ang dating nakagawian, ang nalimutang tradisyon. Si Francisco Vargas ang nakatalagang canonical visitor sa Andalusia sa Timog. Tumaas ang tensyon dahil sa kanyang pananaw sa mga discals na praile. Sinasang-ayunan ko ang reforma na kanilang binubuo. Nakabubuti ito upang maibalik ang dating nakasanayan. Hindi, Padre. Kaya nga nilimot ang tradisyong iyon dahil hindi na nakabubuti. Walang galang lang, Padre. Huwag na sana ninyong ipilit pa ang ninanais ninyo. Nais ipatupad ang pagbabawal sa pagpapatayo ng mga paaralan at monasteryo ng reforma ni Madre Teresa at John. Aming hari, nais namin ipatupad na pagbawalan ang pagtayo ng panibagong monasteryo na reforma nila Madre Teresa at Juan. Sapagkat hindi pwedeng baguhin ang pamaraan ng ating pananampalataya. Pag-iisipan ko ang inyong mga suwestyon. Sa kabutihang palad ay hindi agad-agad nagkabisa ang utos dahil ang hari na si King Philip II ay suportado ang kilos ni Madre Teresa. Nakakuha rin ng suporta ang mga praile mula sa Papal Nuncio sa Espanya na si Nicolo Ormaneto. Kinausap siya ng mga praile upang makialam na siya namang ginawa nito at pinalitan niya si Vargas at nagtalaga ng isa ring discals na praile. Maupo kayo. Bakit kayo naririto? Ano ang may paglilingkod ko? Nuncio, nais po sana namin kausapin na nag-aalam sa mga nangyayari. Nais po sana naming malipat si Padre Francisco sa ibang bayan upang mas palawig pa ang reformang binuo ni Madre Teresa. Titignan ko kung anong magagawa. Salamat po, Padre. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga praile na kontra sa reforma dakpin si John sa kanyang tinitirhan sa Avila sa ikalawang gabi ng Disyembre taong 1577 dahil pumanaw na ang Papal Nuncio.
Magmadali kayo, pagbigay alam nyo kay Padre Juan na lisanin na niya ang Avila. At kung magmamatikas siya, dakpin ninyo at dalhin sa monasteryo para sa isang paglilitis. Masusunod po. Padre Juan, pinag-uutos ng mga prayle sa monasteryo na lisanin ang mga Avila ngayon din. Hindi ko lilisanin ang bayang ito. Huwag ka nang magbatigas, Padre. Umalis ka na lang. Kahit anong sabihin nyo, hindi ako alis dito. Ito ang bayan ko, hindi nyo ko mapapaalis dito. Pinag-utos din nila na kung di ka sumunod, madadakip ka. Hindi nyo ko maaaring takpin dahil wala akong ginagawang kasalanan. Lapastan! Umalis ka sa bayang ito ngayon din. Hindi ako alis dito! Dinakip siya dahil kinontra nito ang utos na lisanin niya ang Avila. Dinala si John sa isang monasteryo ng mga Karmelita sa Toledo. Dito siya nilitis sa korte ng mga praile. Papasukin si Padre Juan. Ikaw ay nahiharap sa bulwagang ito para sa isang paglilitis sa salang paglabag sa ordinansa Piacenza. Ni minsan ay hindi ako lumabag. Lapastangan! Hindi pa ba paglabag ang ginawa ninyong reforma? Suportado ito ng hari at ang nunsyo ng bayang ito. At ngayong namatay na ang nunsyo, ay gumagawa na kayo ng hakbang. Dahil alam nyo wala nang sumusuporta sa amin. Mapagsamantala kayo! Hindi na sana abot dito ang problema kung sa umpisa pa lang lumayas ka na sa bayang ito. Paano ako ay lalayas? Ito ang bayan ko. Nais ko lang ay mapabuti ito. Dahil sa maling pamamalakad nyo. Makabubuti? Ikaw, kayo ng madreng kasama mo ang nagpagulo sa bayang ito dahil sa reformang ginawa ninyo. Ngunit dahil sa diktador na katulad nyo, ang hari naming ibalik ang tradisyong kinalimutan ay mapupunta sa wala. Ang kagustuhan nyo lang ang iniisip nyo. Wala kang galang. Ayusin mo ang pananalita mo. Nasa loob ka ng monasteryo. Sabihin nyo yan sa sarili ninyo. Magkaroon sana kayo ng hiya sa inyong mga sarili. Lapastangan! Ikulong ninyo siya at doon pahirapan. Kinulong siya sa maliit at madilim na kulungan kung saan tumungtong siya sa taas ng isang upuan para makakuha ng liwanag upang mabasa niya ang kanyang breviary. Hindi siya binibigyan ng kasuotan, kaunting pagkain at tubig lamang. Sa kanyang pagkakabilanggo, isinulat niya ang kanyang sikat na tula na pinamagatang Spiritual Canticle o Kantiko Espiritual at ang iba pa niyang tula. Gumagamit siya ng papel na binibigay sa kanya ng praile na nagbabantay sa kanyang kabilangguan. Lumipas ang ilang buwan sa ika-15 araw ng Agosto, taong 1578, nakatakas si John sa pamamagitan ng pagsira sa bintana ng kanyang kulungan. Binigyan siya ng pautang lunas ng mga madre sa Toledo. At 6 na linggo siyang nagpagaling sa ospital ng Santa Cruz. Diyos mio, que te paso? Halika, tumuloy ka at nang makapagpahinga ka. Maraming salamat, Madre. Dito ka muna hanggang sa gumaling ka. Pakitawag ang ating manggagamot. Madali kayo. Sabihan nyo rin ang ating kusinero na ipaghanda ng makakain. Dito na rin siya humingi sa Santo Papa ng pahintulot na may walay sila sa ibang Carmelite. Magandang araw, Santo Papa. Magandang araw din sa inyo, Padre. Ano may paglilingkod ko sa inyo? Hihingi po sana ako ng pahintulot. Nais ko pong ipagpatuloy ang aming reforma. Ano inyong binabala? Kung inyo pong pahihintulutan, nais po namin ihiwalay sa ibang Carmelite order. Paghiwalayin ang Cals at Discals. Mas mabuti yan, re-respetuhin nyo ang Cals at re-respetuhin din nila ang Discals. Maraming salamat po, Santo Papa. Okay na kayo. Maraming salamat po muli. Taong 1580, pumirma at ipinag-utos ni Pope Gregory VIII ang Pia Consideration. Pinapahintulutan nito ang paghihiwalay ng Cals at Discals. Mula sa araw nito, pinag-uutos ko ang paghihiwalay ng Cals at Discals na Carmelite. Naitalaga si John bilang isa sa mga definitors ng komunidad at nagsulat ng kontribusyon para sa mga ito. Nagkaroon sila ng 22 na monasteryo at 300 na praile at 200 na madre.
Nobyembre ng taong 1581, inutusan ni Teresa si John para tulungan si Ana de Jesus na isa ring madre. Magtatayo sila ng panibagong monasteryo sa Granada. Sister Ana, pinag-uutos ni Madre Teresa na tayo ang tutungo sa Granada upang magpatayo ng panibagong kumbento. Ayusin ko lang aking dadalhing gamit at tayo itutuloy na. Mag-aayos rin ako ng aking gamit at tayo paparoon sa lalong madaling panahon. Humayo ulit si John papunta sa isa pang monasteryo sa Los Martinez at dito na malagi hanggang sa pagpanaw ni Teresa. Padre Juan! Nagmadali po kaming pumunta dito upang hitid ang balita. Ikinalulungkot ko po ngunit pumanaw na si Madre Teresa. Bago po siya pumanaw, ay iniabilin po niya na kahit wala na siya, ay ipagpatuloy niya daw po ang kanyang binuong reforma. Huwag kayong magalala. Kahit hindi niya sabihin, ay gagawin ko hanggang sa magtagumpay ang binuo niya reforma. Ipinagpatuloy ni John ang nasimulan nilang reforma ni Teresa kahit sa ito ay namayapa na. Nagpalipat-lipat siya ng mga monasteryo dahil kinakailangan niya itong gawin sa kadahilanang siya ay tinalagang Vicar Provincial. Taong 1571, inilipat si John sa La Penuela dahil kinontra niya ang pagnanais na baguhin ang pamumuno sa Discalced Carmelites Order. Nagkasakit siya ng erysipelas at lumipat sa Ubeda para magpagamot. Ngunit mas lumalang sakit nito at kalaunan ay namatay sa 14 na araw ng Disyembre taong 1571. Iba't ibang parte ng katawan niya ay pinarte-parte para dalhin sa iba't ibang lugar. Siya ay beatified ni Pope Clement X taong 1675 at ganap siyang naging santo pagdating ng taong 1726 sa pamamagitan ng pagbabasbas ni Pope Benedict XIII. Uy! Oras na pala! Tara, Pili! May klase pa pala tayo sa tayo! Good morning, class. Good morning, ma'am. Please be seated. Last meeting, napag-aralan natin ang tungkol sa naging buhay ni St. John of the Cross. So for today, ang pag-aaralan natin ay ang naging contribution ni St. John. So sino sa inyo ang makakapagbigay ng naging contribution niya sa ating lipunan? Ma'am! Yes, Mr. Godoy? Ma'am, kilala po si St. John of the Cross dahil sa mga isinulat niya. At siya rin po yung nagbigay inspirasyon sa maraming banal na babae upang maglingkod sa Diyos at lalim ng banal na pag-ibig. Okay, thank you. So, sino sa inyo ang makakapagbigay ng mga naging akda ni St. John? Yes, Mr. Puntalan? Ang mga kilalang libro ni St. John ay The Dark Night of the Soul, The Ascent of Mount Carmel, The Spiritual Canticle at The Living Flame of Love. Okay, thank you. Mahusay.